ituloy natin. Let's go. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Anong yung ginawa daw? Parang hindi niya alam. Anyari sa all-knowing, powerful God, dapat alam niya lahat. Sabi pa niya, ang tinig ng iyong kapatid ay dumaing sa akin mula sa lupa. Alam pala niya, narinig niya ang daing ni Abel. Yun lang, wala siyang ginawa. Kung ikaw ang tatanungin, kung may kakayahan kang pigilan ng isang krimen, gagawin mo ba? Lalo na kung ikaw ay makapangyarihan sa lahat? Kung oo ang sagot mo, di hamak na mas mabuti ka. Another thing, hindi pa ibinigay ni God ang 10 Commandments sa panahong ito. Kung tutusin, wala pa ang rules na bawal pumatay. Saan kaya nakuha ni Cain ang ideya ng pagpatay? Saan ba galing ang lahat? Maging si Satanas. Ako, sa tingin ko, kay Sky Daddy din. Kung itatanong mo kung bakit ko nasabing galing sa kanya, dahil may record ang Abrahamic Sky Monster ng walang pakundangang pagpatay. Ang pag-utos ng pagpatay ay laganap sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan. May mga batas na nag-uutos na ang mga tao ay patayin sa mga simple at walang katuturang kadahilanan, tulad ng pagtatrabaho sa Sabat, pagiging bakla, pagmumura sa iyong mga magulang, o hindi pagiging virgin sa gabi ng iyong kasal. Mayroong hindi mabilang na halimbawa ng malawakang pagpatay ng Diyos, kasama ang pagpatay sa mga babae, sanggol at mga bata. Ito ang mga halimbawa. Simulan natin sa kamatayan para sa pangangalunyaya. Kung ang isang lalaki ay nangalunyaya sa asawa ng ibang lalaki, ang lalaki at ang babae ay dapat patayin. Mababasa yan sa Leviticus 20:10. Ito pa, patayin ang mga bading at tomboy. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang lalaki at gaya sa isang babae, silang dalawa ay papatayin. Dahil sa kanilang kasuklam-sukulam na gawa, sila ay mawawalan ng kanilang mga buhay. Leviticus 20:13. Next, patayin ang mga taong hindi nakikinig sa mga pari. Dapat patayin ang sinumang mayabang na tumatanggi sa hatol ng hukom o ng pari na kumakatawan kay Yahweh na iyong Diyos. Ang ganitong kasamaan ay dapat alisin sa Israel. Deuteronomy 17:12. Patayin ang mga mangkukulam. Hindi mo dapat hayaang mabuhay ang isang mangkukulam. Mababasa yan sa Exodus 22:17. Kamatayan para sa pakikiapid. Ang anak na babae na nawala ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng pakikiapid at sa ganun ay nilapastangan din ang kanyang ama at susunugin hanggang sa kamatayan. Mababasa yan sa Leviticus 21:9. Kamatayan para sa tagasunod ng ibang relihiyon. Ang sinumang maghain sa anumang Diyos maliban sa Panginoon lamang ay mapapahamak. Mababasa sa Exodus 22:19. Patayin ang mga manghuhula. Ang isang lalaki o isang babae na kumikilos bilang isang medium o manghuhula ay papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Wala silang ibang dapat sisihin kundi ang kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan. Leviticus 20:27. Death for blasphemy. Leviticus 24:10-16. Patayin ng sinumang lalapit sa tabernakulo. Numbers 1:48-51. Patayin ang mga batang Swail. 2 Kings 2:23-24. Pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay sa Ehipto. 12:29-30. Alam mo bang nilunod ng halimaw na Panginoon ang lahat ng nabubuhay sa mundo, bata matanda, lahat ng mga hayop? Sa Genesis chapter 6 verse 9. Huwag kang mag-alala, mababasa natin ang lahat ng mga ito sa kalaunan. Masyadong mahaba ang video kung iisa-isahin ko lahat ng kasamaan ng Abrahamic Sky Daddy, Sky Monster. Kaya kumbinsido ako sa winika ni Richard Dawkins na ang Diyos ng Lumang Tipan ay halimaw. Sabi niya, the God of Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction, jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloody-thirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, folicidal, pestilential, megalomaniac, sadomasochistic, capricious, malevolent bully. Yan ang sabi niya. And of course, shout out to Sir Richard Dawkins and evilbible.com. Peace out.